Para sa mga nakararami ngayon, ay isang maliit na bagay na lang ang paglalaro ni Kai sa mga minicamps at workouts, when in fact, ang paglalaro dito ay in itself ay isa ng napakalaking karangalan at tagumpay. One should realize na hindi lahat ng mga players ay maimbitahan sa mga minicamps and workouts at limited lamang ang mga slots dito, kaya dapat tayong magbunyi dahil hindi araw-araw ay merong Pinoy na makapaglaro sa mga minicamps and workouts sa NBA. For the record, ay sigurado nang babalik si Kai sa US by the end of this month or early next month to attend a grueling tryout sa ilang mga NBA teams, and as reported, ay meron ng at least 4 NBA teams ang nakaabang, pero hindi malayong dadami pa ito pagkatapos ng NBA Finals. Pero ang tanong, ano-anong teams kaya ang lalaruan ni Kai? Well, ngayong na-eliminate na ang Denver Nuggets, ay nakikita ng lahat na kailangan rin ni Nikola Jokic ng backup center dahil sa kanilang series versus Minnesota Timberwolves ay hindi niya kinaya ang dalawang 7-footers ng Wolves na sina Rudy Gobert at Karl Anthony Towns. Kaya nakikita ng lahat na kailangan pa ng isa pang big man ang Nuggets upang magkaroon ng pahinga sa Nikola Jokic. At dahil dito ay hindi malayong isa ang Denver Nuggets sa magpapadala ng imbitasyon kay Kai para sa isang minicamp or workout, at siguradong malaking tulong ang presence ni Kai sa Denver Nuggets kung magkataon dahil very skilled rin si Kai katulad ni Nikola Jokic. At meron ring similarities ang kanilang skill set. Katulad ni Nikola Jokic, ay magaling rin itong si Kai pumasa, merong high basketball IQ, at meron pang maraming magagawa si Kai na hindi masyadong nagagawa ni Nikola Jokic, katulad na lang ng rim protection and playing above the rim. Ito ang mabibigay ni Kai sa Denver Nuggets, and what makes Kai Sotto a very special player ay pwede silang magsabay ni Jokic playing against bigger teams katulad ng Minnesota Timberwolves na merong Twin Towers. At dahil dito, ay again hindi malayong isa ang Denver Nuggets sa magpapadala ng invite kay Kai. This is a perfect scenario para sa ating idol if ever isa nga ang Denver Nuggets sa lalaroan niya. For sure, he will learn firsthand playing with and against Nikola Jokic. Jackpot dito si Kai kung ito'y magkakatotoo. Pero for the record, ay wala pang opisyal na announcement kung ano-anong mga NBA teams ang posibleng lalaruan ni Kai sa pagdating niya sa US. Pero kahit wala pang mga teams ay dapat nang magbunyi tayo dahil sigurado nang merong maraming mga NBA teams na invited si Kai to try out ngayong June. Pero kahit gaano pa karami ng mga NBA invites, ay at the end of the day, ay ang performance pa rin ni Kai ang pinaka-importante. Dapat talagang magkaroon siya ng isang dominating performance sa mga minicamps and workouts. Dapat na makukuha niya ang tiwala ng coaching staff upang mapasama siya sa starting 5 sa NBA Summer League. At kapag makuha ni Kai ang starting center sa NBA Summer League at makakuha siya ng mahabang playing time, ay siguradong ito na ang makapagbigay sa kanya ng guaranteed NBA contract. Very crucial kasi ang makakuha si Kai ng mahabang playing time, unlike last NBA Summer League na 2 games lang siya pinalaro. Alam kasi natin na kapag makakuha ng mahabang playing time ang ating idol, ay siguradong magkakaroon siya ng magandang laro. Ginaganahan kasi si Kai kapag siya ay parte sa starting unit at makakuha ng mahabang playing time. Kaya very crucial sa tagumpay ni Kai na makuha niya ang tiwala ng coach at ma-earn ang starting unit. At balitang NBA naman, Karl Anthony Towns at ang Minnesota Timberwolves pinababa sa trono ang Denver Nuggets. Pinag-impake ni Karl Anthony Towns at ng Minnesota Timberwolves ang defending champions Denver Nuggets sa score na 98-90 sa deciding Game 7 ng West Semis. Anemic sa 6 of 24 sa floor ang pambato ng Timberwolves na si Anthony Edwards. Pero binalikat ni Karl Anthony Towns ang opensa sa kanyang 23 points, 12 rebounds, 2 steals and 1 block. At ang number 1 pick ng Minnesota noong 2015 na si Karl Anthony Towns ay naglatag din ng one-on-one defense kay Nikola Jokic. Humarabas pa rin ng 34 points, 19 rebounds, 7 assists,
si 3-time MVP Nikola Jokic, pero kinapos lalo na halos sila lang ni Jamal Murray na merong 35 points ang bumuhat sa Denver Nuggets. Mula sa field ay 13 of 28 si Nikola Jokic and 2 for 10 sa 3-point line. It was tough, man, because I couldn't find my rhythm tonight. Bulalas ni Anthony Edwards na tumapos ng merong 16 points, 8 rebounds, 7 assists and 2 steals. I just had to make right plays throughout the rest of the game. I did that, and my teammates made shots. Big shout out to those guys. Rumisponde rin ng 23 points si Jaden McDaniels, 13 points, 9 rebounds si Rudy Gobert, at 10 points and 8 rebounds si Mike Conley. Mula sa bukana ng third quarter, kumaripas ng 32-9 run ang Timberwolves na itinawid sa first minute ng fourth quarter para kontrolin ang laro. At naka 9 points si Anthony Edwards sa third quarter. At si Rudy Gobert naman ay tumipa ng 8 points sa final period. At ang Minnesota Timberwolves, Dallas Mavericks sa West Finals Game 1 ay sa Webes na lalaroin sa Minneapolis. Habang si Tyrese Haliburton at ang Indiana Pacers, pinagbakasyon na ang New York Knicks. Tinodo ng Indiana Pacers ang tapak sa silinyador sa Game 7 ng East Semis para kalusin ang New York Knicks sa score na 130-109 sa Madison Square Garden. Tumabo si Tyrese Haliburton ng 26 points at may tig 20 points naman sina Pascal Siakam at Andrew Nembhard para sa Indiana Pacers na naglista ng NBA playoff record 67.1% shooting o 53 of 79. At may 19 markers pa si Aaron Nesmith sa kanyang perpektong 8 of 8 clip. We have a historic offense obviously, but this guy got things rolling and everybody kind of just followed suit. Sabi pa ni Miles Turner, ukol kay Tyrese Haliburton. Abante sa 70-55 sa break ang Indiana Pacers at mula ron ay laging may sagot kapag nagtatangkang mag-rally ang New York Knicks. At marcha sa conference finals ang Pacers, hinihintay ang top-seeded Boston Celtics na host para sa Game 1. Tadtad ng injuries ang key players ng New York Knicks, nadagdagan pa ni Jalen Brunson na lumabas sa second half nang mabalian ito sa kaliwang braso. Nakabalik si OG Anunoby mula sa strained left hamstring pero halatang hindi makagalaw at naka 5 minutes lang siya sa laro. At si Josh Hart naman ay naglaro kahit may abdominal strain at may 10 points, 8 rebounds bago ito na fouled out. At merong siyam na tres ang pinakawalan ni Dante DiVincenzo tungo sa kanyang 39 points para sa New York Knicks. At may 26 points naman si reserve Alec Burks at tumapos si Jalen Brunson ng may 17 points and 9 assists.